This is the operation period briefing for our ongoing response to Super Typhoon Batas. Ako po ang inyong Planning Section Chief, Carlo Luis Navarro. Bago tayo magsimula sa ating operation period briefing, paalala lang po na i-switch off o silent mode ang ating mga cellphone para maiwasan ang anumang storbo at masiguro na makapag-focus tayo sa mga importanteng detalye ng ating operasyon. Ang oras at atensyon ngayon ay para sa kaligtasan at tagumpay ng ating misyon. Magsisimula po tayo sa ating agenda para sa operational period nito. Para po sa ating initial objective, ensure the safety of the responders and the public within the operational period. Conduct search and rescue retrieval to trap victims in various barangay within the operational period. Evacuate affected and trapped individuals at assigned evacuation centers within the operational period. Provide medical assistance to the general public and all responders at identified medical aid station within the operational period. Clear debris from roads to facilitate the entry of the assistance within the operational period. Conduct restoration of lifelines within the operational period. Conduct relief operation at isolated barangays within the operational period. Susunod po para sa ating pinakahuling update ng ating sitwasyon sa field, narito po ang ating Operations Section Chief na si Sir Kyle Bitaasan. Thank you po. For our current situation update po, ako po ang Operations Section Chief Kyle Taasan po. On September 7, 20XX, Pag-asa forecasted na ang Super Typhoon Batas ay mag-make ng landfall ng September 10. However, as earlier ang September 9, nagkaroon ng heavy rains causing na mag-stop ang ating preemptive evacuations. By evening ng September 9, nagkaroon ng 3 feet floods na affecting ang 75 families sa Barangay Palamis and Mona. Nagkaroon din ng landslide sa Sabangan and Limansaan, isolating some residents. At ang ating Alaminos River ay nag-overflow, prompting the evacuations. By 2300s, 4-foot floods ang nangyari sa Barangay Pogo, Poblacion, and San Jose, threatening 150 families. Water was contaminated and power and communications were down. The typhoon exited the Philippine area of responsibility by 0400s on September 10. Dito ang ating situation po. Thank you. Salamat po. Para po sa ating forecast ng panahon at mga dapat pa rin bantayan sa susunod na oras, inaasahan ang makulimlim na kalangitan na may pagkakataon ng thunderstorm at mga pag-ulan. Ang temperatura ay maglalaro mula 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. May 80% posibilidad na ulan sa araw at 60% naman sa gabi. Na may halumigmig na abot 90% sa gabi. Ang hangin ay magmumula sa timog silangan na may bilis na 5 to 10 miles per hour sa Alaminos City. Maaaring maramdaman ang init na parang 36.7 degrees Celsius dahil sa heat index. Magandang mag-check sa Pag-asa o iba pang reliable sources para sa panibagong update. Ngayon naman po, para sa detalye ng mga assignments para sa operational period na ito, muli po natin pakinggan ang Operations Section 3. Thank you po, sir. Sa ating incident po, nagkaroon po tayo ng 2 divisions and 2 groups. Firstly po, Division Alpha under Sir Jay Onya. Sir, ang Division Alpha ay magkatrabaho dito po sa area na to. Meron po kayong isang staging area which is under the staging area manager, Sir Gary Villavia. Sir, nandito po ba kayo? Yes, sir. Okay po. Since nandito po kayo, banggitin po natin yung mga task force po natin. Task Force SRR1 under ni Sir Hernan Enriquez. Sir, nandito po ba kayo? Yes, sir. SRR1, kayo po ay magtatrabaho sa Barangay Palamis and Barangay Poblacion. Doon po kayo magkakandak ng rescue operations po. Next po, Task Force SRR2. Sir Mike Tiampo, nandito po ba kayo? Yes, sir. Sir, kayo po ay magkakandak ng rescue operations sa Barangay Mona. Dito sa may taas po yun. Pagkatapos po, Task Force SRR3, Sir Arnold Biagtan, nandito po ba kayo? Yes, sir. Sir, kayo naman po ay magtatrabaho sa Barangay Pogo and San Jose. Doon po kayo mag-contact ng rescue operations po. Next, ang last task force natin sa Division Alpha po, si Sir Manny Pascua, Task Force Evac1, nandito po ba kayo? Yes, sir. Ngayon po, sir, ay mag-deploy dito po sa Evacuation 1, sa Evacuation Center sa Poblacion po.
Next po for Division Zulu. Andito po ba si Sir Ryan Narciso? Sir, dito po kayo mag-work dito sa area ito. At meron po kayo isang staging area under ni Sir Kiko Panginiban. Sir, nandito po ba kayo? Sir, kayo po nandito po sa dito, staging area 2. Then sa mga task force po na under nila, Sir Ray Laki ng Task Force EVAC 2. Nandito po ba kayo? Kayo po ay magkasalbaho sa Evacuation Center, sa EVAC 2, dito sa Tangkaran po yan. Ngayon po, dito po tayo sa Clinic Operations Task Force Tier 1, Sir Reynaldo Opolencia. Nandito po ba kayo? Yes, sir. Sir, dito po kayo magkakabawa sa may barangay din ng saan. Kakandak po kayo ng Clinic Operations para ano po natin yung mga isolated residents po natin dyan. Sir Task Force Clearing 2, Sir Ulysses De La Campo. Nandito po ba kayo? Yes, sir. Kayo naman po sir ay naka-assign sa Sabakan po, barangay Sabakan. Dito naman po kayo magkakandak ng clearing operations po. Task Force Relief 1, Sir Raymond Papia. Nandito po ba kayo? Yes, sir. Kayo po ay magtatrabaho naman po ng relief distribution ng relief operations sa barangay Mansakan po. And Task Force Relief 2, Ricardo Camba. Nandito po ba kayo? Yes, sir. Dito po kayo naman sa Sabakan. Magtatrabaho po. Then ang ating pong mga sa ating naman pong medical group, Sir Kyle De Guzman, nandito po ba kayo? Yes. Okay po sir, kayo naman po ang magpaprovide ng medical services in both Division Alpha and Division Zulu. Si Sir Greg Cobredo ng Restoration Group, nandito naman po ba kayo sir? Yes. Kayo naman po ang mag-restore ng lifelines both in Division Alpha and Division Zulu po. Yun lamang po sa ating mga assignments po. Salamat po. Kaligtasan ng ating mga responders ay top priority. Para sa ating safety reminders, narito po ang ating safety officer na si John Paul B. Garcia. Maraming salamat po, Sir PSC. Kaligtasan ng prioridad. Magandang araw po sa ating lahat, membro po ng ICS team. Bilang inyong safety officer, John Paul Balba Garcia po, nais ko lang paalalahanan na ang ating kaligtasan ay laging pangunahing prioridad sa anumang operasyon. Mahalaga ang ating koordinasyon, communication at pagsunod sa mga itinakdang protocol upang maiwasan ang anumang insidente o aksidente habang tayo ay nasa field po. Narito ang mga paalala sa ating kaligtasan po pag nasa field na po tayo. Una po, i-report agad-agad ang anumang hazard o unsafe condition sa inyong team leader o idirekta na lang po sa akin. Sumunod sa chain of command upang mapanatili ang maayos na daloy ng impormasyon at aksyon. Magpahinga kapag kinakailangan. Hindi natin kayang tumulong kung tayo ay pagod o may sariling o iniindang sakit po. Panatilihin ang kalinisan sa paligid at disiplina sa sarili. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang anumang panganib. Magtulungan po tayong lahat at iligtas ang mga kinakailangan po. Tandaan po, kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Ngayon naman po, para sa ating pangangailangan sa logistic at resource support, tatawagin po ang ating logistic section chief na si Sir J.R. Lasibal. Okay, good morning responders. Sigurado po natin nakapag-check-in na po ang lahat para may sama po kayo sa aming listahan. Okay po. Para sa ating communication plan, mag-refer po tayo sa ating IEP. Para sa ating mga responder, meron po tayong sapat na tubig at pagkain na i-distribute po mamaya. Meron po tayong naka-standby na ambulance sa aming staging area at saka medical aid station sa barangay poblasyon yung isa. Yung pangalawa po dito sa Division Zulu, staging 2 sa barangay Tangkaran, meron din po tayong medical aid station. Para sa ating mga unit branch unit leader,
meron po tayong meeting mamaya after this. Susunod po para sa ating communication plan at public advisory, pakinggan po natin ang ating public information officer na si Ma'am Evangeline Lagman. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Evangeline Lagman, ang inyong public information officer para sa Super Typhoon Batas within the operational period. So mayroon po tayong designated media area malapit po sa ating ICP. So maglalabas po tayo ng public advisories kada 3 oras sa pamamagitan ng radyo, social media at barangay moving teams. Tinitiyak po natin na verified at malinaw ang impormasyon bago natin ilabas. Aktibo rin ang koordinasyon sa media outlets para mas mabilis maipaabot ang mga updates sa publiko, lalo na sa mga apektadong barangay. So you can also follow our Facebook page at LGU, Alamino City, Pangasinan. So for any media concerns po, you can contact me at 0949-936-7376. Manatili po tayong ligtas. Salamat po. Para naman sa koordinasyon at updates mula sa ating katuwang na ahensya, tatawagin ko po ang ating liaison officer na si Marla Silin Buado. Maraming salamat po, PSC. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. So para naman po sa ating mga coordinating agencies, patuloy po ang koordinasyon sa ating mga katuwang na ahensya. Andyan po tulad po ng PCG, PFP, PNP, POH, TPWH, PRC, Panelco, ACWD, mga NGOs po, mga volunteers gaya po ng AmeriCares, other LGUs at iba pang volunteers para po sa ating resource sharing at technical support. So kasama po rito ang dagdag na rescue teams, medical assistance, road clearing equipment at relief supplies upang mas mapabilis po ang ating response operation. So muli po, maraming salamat po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo and God bless po. Bilang pagtatapos para sa final remarks at paalala, pakinggan po natin ang ating Incident Commander na si JB Rapay. Thank you, sir. Magandang araw po sa ating lahat. JB Rapay, ang inyong IC sa incident ito. Nandito tayo ngayon para tiyakin ang ating tugon sa Super Typhoon Batas na mabilis, maayos at ligtas. Bawat isa sa atin ay may mahalagang papel mula sa rescue, evacuation, hanggang sa pagbibigay ng pagkain, tubig at kalinga sa ating mga kababayan. Panatilihin natin ang malinaw na komunikasyon at koordinasyon sa lahat ng teams. Laging unahin ang kaligtasan ng ating responders at publiko. Sama-sama natin itawid ang lungsod ng Alaminos sa pagsubok na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo at keep safe po sa ating operations. That concludes our operational briefing. Ang susunod nating briefing ay nakaschedule for the next 12 hours. Dito pa rin sa parehong venue. Siguraduhin pong may pasa sa planning section ang lahat ng updates bago ang susunod na briefing para may sama sa situation report. Maraming salamat. Let's stay focused and safe. You may now open your cell phone after this. Para sa ating breakout rooms, Division Alpha sa room 126, sa Division Zulu, room 125, sa medical group, room 169, restoration group, room 188. Thank you po.